Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na revelasyon ng bumalaga sa bansa matapos ibunyag ng Kongreso ng Pangulong Kuting na itinuturong mastermind sa iba't ibang katiwalian at anomalya na kinakasangkutan ng pamahalaan. Ayon sa mga mambabatas na lumahok sa masusing investigasyon, may matibay umanong mga ebidensya na nag-uugnay kay Pangulong Kuting sa mga iskandalo ng korupsyon na nagaganap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ilan sa mga kontrobersyang ito ay maanumalyang paggamit ng pondo ng bayan, pagkikipagsabwatan sa mga negosyanteng oligarko at ang umano'y pagtatakip ng mga ilegal na transaksyon pinansyal. Sa kabila ng mga aligasyong ito, maring itinanggi ng palasyo ang mga paratang ayon sa tagapagsalita ng Pangulo. Ang mga akusasyon laban kay Pangulong Kuting ay bahagi lamang ng isang malawakang smear campaign ng oposisyon upang siraan ang kanyang pamumuno. Sa kabila ng pagtanggi ng palasyo, patuloy na humihiling ang publiko ng kaliwanagan at hustisya sa issue. Marami ang nananawagan na magsagawa ng masusing investigasyon at kung kinakailangan, ipanagot si Pangulong Kuting sa batas. Habang tumitindi ang kontrobersya, bantay sarado ngayon ang palasyo at pinapalakas ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng Pangulo at ng kanyang mga kalyado. Samantala, ang Kongreso ay nagpahayag ng kanilang ng ka, magpahayag ng kahandaang magsasagawa ng mga karagdagang pagdinig upang lubos na may lantad ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Ang mga kaaganapang ito ay nagbigay daan ng malawakang diskusyon sa mga lansangan, social media at mga balita kung saan ang publiko ay nahahati sa pagsuporta at pagtuligsa sa Pangulo. Sa kasalukuyan, nananatiling isang mainit na paksang issue na tiyak na magiiwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng bansa. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan ay maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Bago na namang nilang pautot na nilalabas ngayon sa social media. O alam naman nyo yan ha, yung bagong, kasi yung bagong witness na actually hindi naman na siya bago kasi halatang halata sa itsura pa lang nabubulok na. Pero dati na po yan, yan po ay sabi nga nila recycle. Alam natin yung mga ganyang style yung mga recycle. Kaninong gawain yan? Yung ginawa kay Pastor Kibuloy. Na-dismiss na yung kaso ni Pastor Kibuloy, alam nyo ba? Oh, binago na naman, hinukay na naman. O yung issue patungkol sa kay Senator Bongo at saka kay Pangulong Duterte, hinukay na naman 'yan, bago 'yan. O, di ba? Luma na 'yan, hinukay ngayon para magmukhang bago. Ganon din ang ginagawa po sa issue naman ni Congressman Pulong. Lumang issue na 'yan, na-dismiss na po 'yan. Wala na po 'yan, wala nang issue 'yan. Napahiya nga ho dyan sila Trillanes, pero eto na naman sila. Brian Flomino, salamat po. Johnny Vic Fernandez, maraming salamat po. Thank you very much sa mga nagpapakulay. At buti kayo ay hindi naniwala sa fake news nila Boss Dada at saka nila Jay Gibara. Huwag kasi kayo maniniwala sa fake news ng mga yun eh. O, na mayaman daw ako. Huwag kayo maniniwala doon. Kung mayaman ako, sana nasa Davao na ako ngayon. Iniwan ko na ang iba kong trabaho dito sa Maynila na tulad ng pagmamanage ng Mocha Girls. Kung mayaman talaga ako, di ba? Kaya lang, actually, ang katotohanan po niyan, pakisabi na lang ho sa kanila, sila ho talaga mayaman. Kasi ano na sila, nagko-concentrate na lang sila sa vlogging. Si Banat Bay kailangan pang magtrabaho, may mga negosyo pa. Di ba? Sila po talaga yung mga mayayaman. Ha? Pakisabi na lang sa mga animal na yan. Ha? O, mga fake news sila kamo, sabi ni Banat Bay. O, anyway, tuloy natin. Ito na nga. Kasi alam mo, importanteng maunawaan natin. Importanteng maunawaan natin yung konteksto kung anong nangyayari sa paligid nito. Kasi alam mo, kung pakikinggan mo yung witness lang, akala mo believable eh. Kasi alam mo, sa buhay ngayon, maraming deception ang lalabas. Yan po ang katotohanan. Kasi nga ito na ho yung
sa mga naniniwala dyan, sa mga naniniwala, sa mga merong pananampalataya dyan, sinasabi nga nila, these are the last days. Diba? Maria Cristina Recato, kung papatitingnan ninyo ang kasaysayan, kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan, kung pag-aaralan ninyo kung ano yung nangyari sa Olympics, kung ano yung nangyayari sa Israel, yan po ay lahat parte ng propesiya. Ito hindi po ito teorya, hindi po ito gawa-gawa ni Banat Bay. Ito po ay propesiya mismo ng banal na kasulatan. Ano ang kinaugnayan ho niyan sa politika? Tandaan ninyo, kung ito ay parte ng propesiya na kung saan ay malapit na, ika nga, we are in the last days. Alam niyo ba kung isa sa mga nangyayari in the last days? Ha? The father of lies, si Lucifer, ang demonyo, ay maghahasik ng lagim. There will be deception. Kailangan natin maunawaan ito. This is not something spiritual only, but this is also applicable sa buhay natin. Bakit? Darating talaga ang panahon, especially in the last days, that the father of lies would really penetrate people. Dadami ng dadami ang sinungaling. Sino, salamat po. Dadami ng dadami ang lovers of themselves. Kasama na po dyan ang lovers of money. Pag sinabi mong lovers of themselves, the root of all evil is money, the love of money. Diba? Ano ang konteksto nun? Kaya nga makakakita tayo ng mga magsisinungaling and they would deceive people. Maraming mangyayaring ganyan. Alam mo, hindi ho ito spiritual lang . Pinapaliwanag ko sa inyo ang konteksto ng spiritual at ito'y nag-a-apply sa pangrealidad na buhay. Tandaan niyo yan. In the last days, there would be deceiving people coming out. And they would deceive people. Ladami ho ang maaakit sa kasinungalingan because of money, love of themselves, puro kasi sariling iniisip. Dadami niyan sa mundo. Yan ang lagi ho nating tatandaan. Kaya napaka-importanting maunawaan natin to dahil nakakabit po dyan ang society. If until now you do not understand that politics and belief in God or faith does not magkasama, buwang kayo. Bakit kanyo? Magkasama yan palagi. Sa kasaysayan, even in biblical times, hindi nyo ba napapansin, laging kasama yung mga wicked kings and prophets. Lagi yun magkaugnayan. Hindi ho nagbago nga yung panahon na to. Yung panahon na yun, natandaan ninyo, ay nangyayari. Ang daming kaya nga, sabi nga ho nila, eto pinapaliwanag ko lang sa inyo . Sabi nga nila, ang Biblia ay hindi lang spiritual books. DJ Kistadio, salamat po. Even scholars, historical scholars, understand na hindi lang po ito about faith, yung tinatawag nilang Bible. You know why? Because every history in the world, civilization, are inside the scripture. Kung dating nangyari yung mga yon, and mga historian, nakita yon na nangyari yung mga yon sa Biblia, what makes it now hindi applicable? Applicable po yan hanggang ngayon. Kaya uunawain natin na lahat ng nangyayari doon until to the last part, Revelation, lumalabas po ang katotohanan doon. At nasa Revelation po yan lalabas. Kaya nga hindi nyo ba napansin? If you would study what happened in Olympics, this recent Olympics, lahat na naandoon ay nasusulat. Hindi nyo ba nakita yon? Yung pale na horse, kasama yung parang may figure doon, na tumapat yung parang angel, yung gano'n sa likod niya. Nakasulat to, eksaktong-eksakto. Nakasulat to sa Revelation. How did it happen? Imagine niyo, that book, the book of Revelation was written more than 2,000 years ago. Sinabi ito, eksaktong description nangyari sa Olympics. Ganong katindi ho. That's the truth of the scripture. It will happen. Whatever it is written, it will happen. Di ba ho? Antindi ho nun. Kaya nga ito, may relationship po ito sa mga nangyayari ngayon sa buhay ng mga tao. Deception will come. Even alam nyo yun, sabi nga nila, alam nyo ho ba doon nakasulat to sa Biblia? Dito ka magtataka. Nung panahon na isinulat ang Biblia, wala ang social media. Meron ho ba sa inyo dito naniniwala na si Raulo, na anong sinulat ang Biblia ay naandun ng social media, may Facebook na nung panahon na nila Paul, nila John, di ba?
Pero bakit, ito ang tanongin nyo sa sarili nyo, bakit sinabi doon sa Biblia, in the last days, until ma-preach ang gospel to the end of the earth, bawat tao makakadinig ng gospel. If you were living at the time of Paul, if you were living in the time of John, Peter, you wouldn't understand that. Paano mangyayaring marireach mo yung entire world of the gospel, iilan lang tayo dito? Na-imagine nyo yun? It is written that the gospel will reach all nations. Paano nangyari? Now, tanungin ko kayo, ang social media, it can reach until to the farthest civilization or farthest, sabihin na natin mga tribes. So it means the Bible prophesy about social media. You have to understand that. Why? Because the Bible also says people in the last days will be deceived. Lalabas ang mga sinungaling, lalabas ang demonyo. Hindi, ako nga naniniwala ako na it's already happening right now. People are being deceived by the truth na nangyayari sa buhay ng tao. Naglalabasan ng mga sinungaling. And people doesn't know it. Because they're deceived of what? Ano sabi si Biblia? Pera. Hindi sila, marami dyan na nagsisinungaling because out of money. Love of money. Natitiis nilang magsinungaling, natitiis nilang kumundina sa tao out of money. I think that is what's happening right now in our country. Kaya naglalabasan ng mga false witness para idiin yung mga taong umayos ng ating bayan. Whether you like it or not, ito ang katotohanan. Pagbalik-balik rin natin, the Duterte definitely made a way for us to have a better country. I think you know that hanggang kay lalim-laliman ng society DNE. Alam ninyo that because of Duterte, marami ang napigilang lumala. Krimen, droga, korupsyon. Alam natin yan. I am not saying ang mga Duterte ay perfect. Hindi yan ang sinasabi ko. Hindi yan ang sinasabi ko na ang mga Duterte ay perfect. Hindi. But somehow they preserve evil in our country. Maniwala kayo sa hindi, na-preserve nila yan. Ang magsasabi niyan, taong bayan. Hindi po ako. Kahit pumunta ka sa mga ibang lugar, marami magsasabi ng totoo yan. Because of the Duterte, kaya naayos ang ating bayan. Na-preserve ang kasamaan. Now, kaliwat kanan na nadudukot ng mga bata, kaliwat kanan ang binabaril, kaliwat kanan ng riding in tandem, sumasama ang ating bayan. Ngayon nga is simpleng road rage. Hindi ko sinasabing kasalanan ng gobyerno yan, ha? Kaya lang, may reflection yan eh. Kaya nga kung papansin ninyo, bakit sa Japan? Sa Japan, kahit ang mga tao doon, pastime nila mag-inuman. Pero less ang violence. Oh, tanungin ko kayo mga taga-Japan, you know why? Because the government is so strict. Wala silang, excuse me po, wala ho silang gobyernong, yung masasabi mong, hindi, mga human rights, yung pag-ganyan-ganyan. Sa kanila po, sa Japan, pag ikaw nakipag-awa, yari ka. Kulong ka talaga. Lalong-lalo na pag ikaw ang nauna. At lalong-lalo na pag dumugo ka. Sabihin, meron kang napadugo na tao. Kaya kontrolado. Sa atin hindi yun. Nakita niyo yung mga bagong road rage ngayon? Grabe, sabi ko nga. Ito yung resulta ng sobrang kalayaan, kuno, na binibigay ng gobyerno sa atin. Naintindihan natin? Ganyan katindi ang kalala ang ating bayan ngayon. Parang sabi nga nung iba, parang lawless eh. Bakit? Ang importante, kaalyado ka. Okay ka na. Di ba? Yung mga pangyayari. So anong kinaugnayan nito dun sa issue ni Pulong? Halimbawa, yung sa issue ng Pulong, na-dismiss na yan. Ibig sabihin, ano na ho yan eh. Napatunayan na isang kasinungalingan. Tandaan ninyo, ito yung akusasyon nila noon sa Senado. Ito yun. Ito, same na same. Ngayon may kesyo, may bagong witness. Pero bago natin maunawaan yan, ibabalik ko lang kayo sa kasaysayan. Bakit ba muling ibinabalik kay Pulong Duterte yan? Ano ho ba ang dahilan kung bakit idinadawit na naman ngayon si Pulong Duterte?
Ipapakita ko lang sa inyo. Ha? Maganda ho natin maunawaan ito. Bakit andyan na naman sila? Ha? Alam nyo kung bakit? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Etong sinabi ni Pulong Duterte na, ito, napaka-importante ito eh. Ito, papakita ko lang sa inyo ha. Pasok. Pasok. Wait lang ha. Wait. Ayan. Ano to? Bakit ayaw? Wait lang, bakit ayaw to? Wait lang. Uy. Sandali ha. Ay, wait, walang audio. Gustong gawing mandatory ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang random drug test sa mga opisyal ng gobyerno kabilang na ang presidente. Pero ang ilang mamabatas may agam-agam. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Ayan. Isinusulong ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa mga inihalal nalagang opisyal ng gobyerno kabilang ang Pangulo. Bakit wala? Maaari raw itong isagawa tuwing Yan. sa ilalim ng House Bill No. 10744, hair follicle samples ang gagamitin para sa drug test. Kung nagpositibo ang opisyal, isasagawa naman ang urine drug test. Base rin sa panukalang batas, ang sino mang opisyal na nagpositibo sa illegal na ay maaaring suspendihin at tanggalin sa pwesto. Bukod sa mga opisyal, dapat din daw magkaroon ng voluntary random drug testing sa mga kakandidato. Nadidinig ninyo? Hindi ko lang mailabas ha. Pero nadidinig ninyo? Ha? Nadidinig ninyo yung balita? Di ba? Yan po isa sa dahilan kung bakit ngayon ay ginigipit si Pulong Duterte. Dahil po dyan sa sinasabi niyang random drug test. Di ba? Yan ang katotohanan eh. Pagbalik-balik ta rin po natin, wala ho tayong makitang isang dahilan para masabi natin kaya ginagawa yung random drug test na yan. Kaya ginagawa yung mga bagong kaso na naman na inirecycle lang. Dahil nga sa issue na si Pulong Duterte ay nagpapa-random drug test. Ibig sabihin niya gusto niya. So, kaya nga alam mo, nakakahalatang halata yun ang nangyayari ngayon dito na itong ating mga mambabatas ay ginagawa ito. Diba? Iniipit po nila itong si Pulong dahil alam natin na siya po ang may gusto nitong random drug test. Ganun ha. Sabi siguro, ganun. Gusto mo ng random drug test ha? Okay, sige. Yayarin ka namin. Di ba? Ituloy lang natin to habang inaayos ko. Buwan bago ang eleksyon. Suportado naman ng liderato ng Kamara ang panukala, pero may agam-agam sila sa intensyon nito. Sana lang the intent is good because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mang-asar or Nakakaasar ba, ate? or use your position to do things na may personal aspect po. Just that issue lang po on the constitutional barrier that Nakakaasar ba? Pinlayin lang natin ha. Yan yung last time. Di ba? Kaya nga, kung maaalala nyo rin, meron din ako ipe-play pa dito ha, para lang maintindihan natin ng konteksto kung bakit tinutuluyan si Pulong ngayon. Kung maaalala nyo, eto, sandali. Kung maaalala nyo, di ba, yung komite, di ba na sinasabi ko sa inyo na magbubuo ng isang komite na subcommittee? Eto rin yun eh. Etong subcommittee na to na supposedly ang target, EJK, naalala nyo, di ba yung balita na magkakaroon ng subcommittee na magkakasamang committee? Ang issue doon dapat, magkakaroon lang ng komite na sama-sama EJK, Pogo, at saka yung tungkol sa droga. Di ba? Yun ang purpose nun eh. Pero ngayon, ano na naging purpose? Ang naging purpose nitong committee na to ay ipitin lang pala ang mga Duterte. Yun pala ang purpose ng hindot na committee na yan. Marvin Galpo, tanong lang po ba, nasa batas ba yung random drug test sa politiko? Ipapasa pa lang. Ipapasa pa lang po. Yan po ang gustong mangyari ni Pulong Duterte kaya nag-file siya ng bill. Ipapasa pa lang po yan. Okay? So hindi pa po yan batas, ipapasa pa lang po. So ngayon, inaano na nila, kinokontra na kagad nila sa pamamagitan ng tinatarget po nila etong si Pulong Duterte. Ganyang katindi ang mga animal na yan. Di ba? Kaya tuloy, napapataan tuloy sila. Napapaghalataan tuloy sila na against sila dito kasi tatamaan siguro yung amo nila. Hindi ko alam kung sino yung kataas-taas ang amo nila. Di ba?
Alam mo naman, lagi silang ganyan eh. Sino nagutos sa inyo? Yung kataas-taasang ganun. Laging ganyan yan eh. Papanoorin natin itong balita dyan. Pasok. Yung tungkol dyan sa issue na yan. Pasok. Idinawit ng dating intelligence Bagal ng to officer ng Customs, sina Congressman Paulo Duterte, Second Gentleman Attorney Mans Carpio at dating Presidential Advisor Michael Yang sa 6.8 billion pesos sa shabu shipment na ipinuslit umano sa bansa noong 2018. Git ni Duterte, walang kredibilidad ang testigo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Dimi!